Pinagpalit ng asawa, nilason ng biyenan habang nagdadalang tao. Habang namimilipit siya sa sakit sa malamig na sahig, masayang nag-iinuman ng wine ang asawa niya at ang kabit nito sa kabilang kwarto. Ang malamig na utos ng lalaking pinangakuan siya ng walang hanggan ay patayin ng bisit na batang nasa sinapupunan niya. Ngunit akala nila ay napatay na nila ang tagapagmana. Mula sa libingan ng dagat, babangon ang isang inang handang bawiin ang lahat. Handa na ba silang harapin ang karma na may dalang resibo? Dagdagan mo ang tapang ng gamot bukas, ma. Hindi pwedeng maipanganak ang wisit na batang iyan. Kapag nakunan siya ulit at tuluyang nabaliw sa depresyon, madali na natin siyang maipapasok sa mental hospital. Akin na ang buong Montemayor Resorts. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalim na patalim na sunod-sunod na ibinaon sa dibdib ni Rachel. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo, sa labas mismo ng makapal na pinto ng opisinang gawa sa kahoy. Sa kanyang panginginig, mahigpit niyang yakap ang isang makapal at mainit na kumot. Bumangon siya sa gitna ng malamig na gabi dahil naisip niyang baka nilalamig ang kanyang asawa sa pagtatrabaho ng overtime para sa kanilang pamilya. Ngunit sa halip na isang masipag na asawa, isang nakakasulasok na katotohanan ang bumulaga sa kanya mula sa siwang ng pinto. Ang liwanag mula sa loob ng silid ay tumama sa kanyang namumutlang mukha. Nakita niya si Marcus, ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggan sa harap ng altar, na buong pusong hinahalikan si Celine, ang maganda at batang sekretarya nito. Nakapulupot ang mga braso ng babae sa leeg ng kanyang asawa. Sa hindi kalayuan, nakaupo sa paboritong silya ng kanyang yumaong ama, ang kanyang biyenan na si Doña Verusca. Hawak ng matanda ang isang baso ng mamahaling wine at nakangiting pinapanood ang kalaswaan ng dalawa. Tama na yan, Marcus. Baka may makakita sa inyo. Siguraduhin mo lang na nainom ng tangang iyon ang gatas na tinimpla ko. Wika ng matanda na may halong pandidiri. Inubos niya, ma. Tuwang-tuwa pa nga dahil akala niya nag-aalala talaga kayo sa kanya. Sagot ni Marcus habang pinupunasan ang kanyang mga labi at mahigpit na nakahawak sa baywang ni Celine. Para namang hindi nakakasuka ang amoy niya ngayon. Ang laki-laki na ng tiyan, lagi pang nagrereklamo na masakit ang balakang. Kung hindi lang talaga nakapangalan sa kanya ang karamihan ng shares ng kumpanya at ang lupain sa Cebu, matagal na kitang pinahiwalayan sa walang kwentang babaeng yan. Konting tiis na lang, ma. Oras na makunan ulit siya at tuluyang mawala sa sarili. Dahil sa depression, madali na nating maipapasa sa akin ang buong kapangyarihan ng Montemayor Resorts. Tapos, ikaw na ang magiging kaisa-isang reyna ko, baby. Ang malambing na tinig na yon ng kanyang asawa, na inilaan para sa ibang babae, ay tila yelong tumusok at nagpatigas sa lahat ng ugat ni Rachel. Unti-unting nahulog ang makapal na kumot mula sa kanyang mga nanginginig na balikat at lumapag sa sahig. Ang mga kamay niyang kanina ay nakahawak sa kanyang umbok na tiyan nang may buong pagmamahal ay unti-unting kumuyom. Idiniin niya ang kanyang mga daliri sa magaspang na gilid ng pader upang pigilan ang sarili na bumagsak. Sa sobrang higpit ng kanyang pagkapit, bumaon ang kanyang mga kuko sa kahoy at naramdaman niya ang kirot na gumapang hanggang sa kanyang mga daliri. Ngunit tila manhid na siya sa anumang sakit sa katawan, mas mabigat ang bigat ng kahihiyan at sakit na dahan-dahang sumasakal sa kanyang damdamin. Isang salita ang biglang sumagi sa kanyang isip. Ang gatas! Ang mainit na gatas na gabi-gabing tinitimpla ng kanyang biyenan at inaabot ng kanyang asawa nang may matatamis na ngiti. Ang parehong pamamaraan na ginawa nila nung una siyang nagdalang tao bago siya dumanas ng malagim na pagdurugo sa kalagitnaan ng gabi at tuluyang nawalan ng anak. Hindi yon aksidente. Pinatay nila ang panganay niya at ngayon ay unti-unti nilang nilalason ang nag-iisang natitirang kayamanan na nagdurugtong sa kanya sa buhay. Nalasahan niya ang pait ng luha at ang mapaklang lasa ng dugo mula sa labi niyang kinagat nang mariin
upang huwag makawala ang isang panaghoy ng pangungulila at galit. Sa gitna ng kanyang pagkakadurog, nahagip ng kanyang nanlalabong paningin ang isang bulto sa dulo ng madilim na pasilyo. Isang anino ng kasambahay ang mabilis na nagtago sa likod ng malaking haligi, tila nanonood at nakikinig din sa kadiliman. May ibang nakakakita sa kanyang pagdurusa, ngunit pinili nitong magsawalang kibo o marahil ay bayaran din upang maging kasabwat sa kasamaan ng sarili niyang pamilya. Hindi niya alam kung sino pa ang maaari niyang pagkatiwalaan sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang mansyon na ito ay hindi isang tahanan, kundi isang malaking gintong hawla na puno ng mga ahas. Bago pa man siya makapag-isip ng paraan upang dahan-dahang makatakas pabalik sa kanyang silid, isang matinding asido ng kirot ang biglang gumapang mula sa kanyang puson. Ang walang awang paghilab ng kanyang tiyan, epekto ng lasong ipinainom sa kanya kanina, ay naging dahilan upang tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang mabilis na pagdaus-dos pababa sa malamig na sahig, nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na mesa sa gilid kung saan nakapatong ang isang mabigat na porselanang florera. Ang pagbagsak ng mamahaling bagay sa matigas na marmol ay lumikha ng isang matalim at nakakabinging alingaw-ngaw na bumasag sa malandi at masayang usapan sa loob ng silid. Ang halakhakan ng tatlong halimaw ay napalitan ng isang nakakamatay na katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Rachel habang nakahawak sa kanyang sumasakit na sinapupunan. Nakita niya ang anino mula sa siwang ng pinto na nagsimulang gumalaw. Ang mabibigat at mabibilis na hakbang ng mga sapatos ni Marcus ay nagsimulang gumapang palapit sa pinto kung saan siya nakabulagta at wala na siyang lakas upang tumayo at tumakbo. Ang mabibigat na hakbang sa sahig na gawa sa kahoy ay tila mga martilyong pumupukpok sa nanlalamig na katawan ni Rachel. Gamit ang huling lakas na nanggagaling sa desperasyong iligtas ang kanyang anak, gumapang siya patungo sa makapal na kurtinang nakasabit sa dulo ng madilim na pasilyo. Bumukas ang pinto ng opisina. Nakita niya ang matangkad na anino ng kanyang asawa na nagmamasid sa dilim. Kinagat ni Rachel ang kanyang nanginginig na labi hanggang sa malasahan niya ang kalawangin at mapait na dugo. Mahigpit na pinipigilan ang anumang panaghoy na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Ibinaling ni Marcus ang paningin sa nabasag na florera sa sahig. Mahinang nagreklamo tungkol sa mga pusang pag-alagala sa loob ng mansyon at muling isinara ang makapal na pinto. Noon lamang nakahinga si Rachel, ngunit ang bawat paghigop niya ng hangin ay parang mga basag na salamin na dumudurog sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, ang maliwanag na sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng komedor ay tila isang malupit na biro sa kanyang naghihingalong kaluluwa. Nakaupo si Rachel sa mahabang mesa. Pinipilit pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay na maingat na nakapatong sa kanyang umbok na natiyan. Lumapit si Marcus mula sa likuran at magiliw na humalik sa kanyang noo. Isang kilos na dati ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso, ngunit ngayon ay nagpapabaliktad sa kanyang sikmura. "Good morning, Hon. How is our baby today?" Tanong ng lalaking kagabi lamang ay nag-utos na patayin ng bata sa kanyang sinapupunan. Bago pa man siya makasagot upang magpanggap na maayos ang lahat, inilapag ni Doña Verusca ang isang baso ng mainit na gatas sa kanyang harapan. "Inumin mo na yan, Rachel. Ang payat-payat mo, baka isipin ng mga tao sa Cebu hindi ka namin pinapakain." "Huwag kang pabigat kay Marcus," nakangiting wika ng matanda habang inaayos ang sariling mamahaling kwintas. Ngunit ang mga matulis nitong mata ay nag-uumapaw sa pandidiri at pagkainip. Tinitigan ni Rachel ang puting likido sa loob ng baso. Ang banayad na usok na nagmumula rito ay nagdala ng matinding pangingilabot sa kanyang gulugod. Sa pamamagitan ng matinding pagpipigil sa sarili, inangat niya ang baso sa kanyang mga labi at idinikit lamang ng bahagya ang malamig na salamin sa kanyang balat. Pagkatapos ay sinadyang ibagsak ng kanyang kabilang kamay
ang telang serbilyeta sa sahig. Habang nakayuko upang pulutin ito, mabilis niyang ibinuhos ang bahagi ng laman ng baso sa malaking paso ng halaman sa ilalim ng mesa. Pag-angat niya ay pinunasan niya ang kanyang labi at ngumiti ng tipid, nagkukunwaring nasiyahan sa lason na inihanda para sa kanya. Pagsapit ng tanghali, nagdahilan si Rachel na kailangan niyang pumunta sa kanyang doktor para sa regular na prenatal check-up. Wala siyang isinamang bantay. Nang makarating sa pribadong ospital, nagpanggap siyang pupunta lamang sa palikuran. Puno ng takot ang bawat paglingon niya. Mabilis ang pagtibok ng kanyang puso sa pag-aakalang may mga tauhan si Marcos na sumusunod sa kanya. Mula sa likurang labasan ng gusali, tumakbo siya patungo sa isang lumang pampublikong telepono sa kanto ng kalsada. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinidial ang numero ng kaisa-isang taong alam niyang hindi kailanman mabibili ng pera ng mga alvero. Nang marinig niya ang malalim at kalmadong boses ni Attorney Gabriel Santillan sa kabilang linya, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Pautol-utol niyang isinamo ang kanyang buhay. Nagkita sila sa loob ng isang lumang simbahan na walang tao sa labas ng syudad. Ang malamig na hangin sa loob ng gusali ay yumakap sa nanginginig na katawan ni Rachel habang nakaupo siya sa pinakadulong upuan. Pilit itinatago ang muka sa ilalim ng isang itim na belo. Mula sa likuran, naramdaman niya ang isang pamilyar at matatag na presensya na dahan-dahang naglalakad palapit. Paglingon niya, nakita niya si Gabriel. Ang matataas at seryosong mga mata ng abogado ay biglang napuno ng tahimik na pagdurusa nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng anak ng kanyang yumaong benefactor. Bahagyang umangat ang malaking kamay ng lalaki. Tila nag-aalangang haplusin ang balikat ni Rachel upang magbigay ng kahit kaunting ginhawa, ngunit agad din niya itong ibinaba at ikinuyom sa kanyang gilid bilang paggalang. Sa halip, maingat niyang hinubad ang kanyang makapal na suit jacket at ipinatong ito sa nanginginig na balikat ng babae. Ang amoy ng malinis na kape at sariwang papel mula sa damit ni Gabriel ay nagbigay kay Rachel ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng init na walang dalang kasinungalingan. Attorney Gabriel, pinapatay nila ang anak ko. Kailangan kong umalis, bulong ni Rachel na halos malagutan ng hininga sa sobrang bigat ng dibdib. Tinitigan siya ni Gabriel ng mariin. Ang panga nito ay tumigas sa pinipigilang galit para sa mga taong nanakit sa babaeng nasa harapan niya. Walang sinayang na salita ang abogado. Inilabas niya mula sa kanyang maleta ang isang brown na sobre at inabot ito sa kanya. Nang buksan ito ni Rachel, tumambad sa kanya ang isang pekeng pasaporte na may ibang pangalan ngunit naglalaman ng kanyang larawan. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isip niya kung bakit handang-handa ang lalaki sa mga ganitong bagay. Tila ba matagal na nitong inaasahan na kakailanganin niya ng matatakbuhan. Ipinaliwanag ni Gabriel ang isang mapanganib at baliw na plano. Upang mabuhay siya at ang sanggol sa kanyang sinapupunan, kailangan niyang mamatay sa paningin ng mundo. Bit-bit ang bigat ng desisyong iwan ang lahat ng kanyang pag-aari at ang pangalan ng kanyang pamilya. Bumalik si Rachel sa mansyon bago pa man maghinala ang kanyang asawa. Ngunit pagpasok niya sa malaking tarangkahan, bumungad sa kanya ang pulang sasakyan ni Celine na nakaparada sa mismong harapan ng kanilang pinto. Ang malamig na pawis ay muling gumapang sa kanyang leeg. Sa tuktok ng malapad na hagdanan, nakatayo si Doña Verusca na tila isang hukom na naghihintay ng pagkakamali ng isang kriminal. Ang mga mata ng matanda ay matatalim na nakatitig sa kanya. Sinusuri ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Saan ka galing, Rachel? Bakit tumawag ang doktor mo na hindi ka raw sumipot sa appointment mo ngayon? Ang tinig ng kanyang biyenan ay pumunit sa katahimikan ng malaking bahay. Nagdadala ng isang nakakapangilabot na banta na tumagos hanggang sa kaibuturan ng buto ni Rachel. Pilit na pinakalma ni Rachel ang pagpintig ng kanyang mga ugat sa leeg habang nakatitig sa malamig na mga mata ng kanyang biyenan.
Kinagat niya ang loob ng kanyang pisngi upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Huminga siya ng malalim at ibinaba ang paningin. Nagkukunwaring isang masunuring manugang na naguguluhan. Sinabi niyang sumakit ang kanyang ulo habang nagmamaneho, kaya napilitan siyang pumarada sa isang tabi upang magpahinga at tuluyang nakalimutan ang appointment sa doktor. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Verusca bago ito tumalikod at nag-utos sa mga kasambahay na ipaghanda ulit siya ng panibagong gatas bago matulog. Ang bawat hakbang ni Rachel paakyat sa malapad na hagdanan ay parang pag-akyat sa sarili niyang bitayan, ngunit sa kanyang isip, ito na ang huling gabi, natatapak siya sa impyernong ito. Nang sumapit ang malalim na gabi, sinamantala niya ang malakas na pagbuhos ng ulan na humampas sa mga salamin ng mansyon. Walang anumang maleta o damit siyang dinala. Tanging ang maliit na kahon ng mga lumang alahas na pamana ng kanyang yumaong ina ang isinilid niya sa loob ng kanyang coat. Nilisan niya ang malaking bahay na minsang naging pangarap niya. Dala ang isang pusong sugatan at isang tiyan na pilit niyang pinoprotektahan. Ang mabibigat na patak ng ulan ay walang awang humampas sa salamin ng kanyang sasakyan habang binabagtas niya ang madilim at palikong kalsada patungo sa matarik na bangin sa labas ng Cebu. Mahigpit ang pagkakakapit ng kanyang nalamig na mga kamay sa manibela. Ang bawat paghawi ng wiper sa salamin ay nagbibigay ng panandaliang linaw sa madilim na kalsada. Ngunit ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa plano ni Gabriel. Nang malapit na siya sa pinakamataas na bahagi ng kalsada, naramdaman niya ang matinding kaba nang tuluyang lumambot ang preno ng sasakyan. Sinadya itong sirain ni Gabriel upang magmukhang isang malagim na aksidente. Ang sasakyan ay mabilis na nagpadulas pababa sa sementadong daan na nababalot ng putik at ulan. Sa huling sandali bago tuluyang mahulog ang sasakyan sa nagngangalit na dagat, binuksan ni Rachel ang pinto at inihagis ang kanyang sarili sa madamong bahagi ng gilid ng kalsada. Gumulong ang kanyang katawan sa basang lupa at mga matutulis na bato. Ang matinding paghampas ng kanyang balikat sa puno ay nagdulot ng labis na sakit, ngunit agad niyang niyakap ang kanyang umbok na tiyan upang saluhin ang lahat ng puwersa ng pagbagsak. Mula sa kanyang kinahihigaan, pinanood niya kung paano nilamon ng kadiliman ang sasakyan. Kasunod ang marahas na paghalik ng bakal sa malalaking alon sa ibaba ng bangin. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin at ang kanyang mabibigat na paghinga. Gumapang si Rachel patungo sa itinakdang lugar sa ibaba ng mabatong dalampasigan. Halos mamanhid na ang kanyang mga binti sa lamig nang makita niya ang isang maliit na liwanag mula sa isang bangkang demotor na sumasayaw sa mga alon. Isang matangkad na figura ang mabilis na lumusong sa hanggang baywang na tubig. Si Gabriel. Sinalubong ng lalaki ang kanyang nanghihinang katawan at walang pag-aalinlangang inangat siya mula sa malamig na tubig. Ang malalaking braso ni Gabriel ay nagbigay ng isang pambihirang init na tumunaw sa lahat ng takot na naipon sa kanyang dibdib. "Ligtas ka na. Nandito na ako," bulong ni Gabriel habang ibinabalot ang isang makapal na kumot sa nanginginig na balikat ni Rachel. Hindi na nakasagot si Rachel. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa malapad na dibdib ng lalaki, hinayaan ang sariling malanghap ang amoy ng kaligtasan. Wala itong bahid ng malisya, tanging isang dalisay na pangako ng proteksyon mula sa isang lalaking handang isugal ang lahat para sa kanya. Kinaumagahan, habang lulan sila ng bangka patungo sa isang tagong probinsya, binuksan ni Gabriel ang isang maliit na radyo. Umalingaw-ngaw ang boses ng isang reporter na nagbabalita tungkol sa malagim na sinapit ng tagapagmana ng Montemayor Resorts. Ipinarinig din ang pautol-utol at umiiyak na boses ni Marcus na nawagan sa mga otoridad na hanapin ang asawa nitong labis niyang minamahal. Naramdaman ni Rachel ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan sa sobrang pandidiri sa galing nitong magpanggap. Ngunit sa kabila ng galit,
Nakaramdam siya ng kalayaan. Patay na si Rachel Isadora sa mga mata ng batas. Malaya na siya sa gintong hawla habang iniisip ng buong Cebu na nasa ilalim na ng dagat ang kanyang katawan. Isang matandang mangingisda ang napahinto sa paglalakad sa itaas ng bangin. Sa gitna ng mga nadurog na damo kung saan tumalon si Rachel, kumislap ang isang diamanteng hikaw na nahulog mula sa kanyang tenga. Kinuha ito ng mangingisda. Nagtataka kung bakit ang isang mamahaling alahas ay naiwan sa tuyong lupa at hindi sa ilalim ng dagat kung saan nahulog ang sasakyan. Sa pagdaong ng bangka sa isang liblib na baybayin sa Bohol, tuluyan nang nawala ng lakas si Rachel. Inalalayan siya ni Gabriel papasok sa isang maliit at lumang kubo. Ngunit nang maihiga siya sa papag na gawa sa kawayan, isang pamilyar at matalim na hapdi ang biglang bumaon sa kanyang puson. Mas matindi ito kaysa sa mga nakaraang gabi. Namimilipit sa sakit, ibinaba niya ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang hita. Ang kanyang mga daliri ay nabasa ng isang malapot at mainit na likido. Pag-angat niya ng kanyang kamay, nakita niya ang pulang kulay ng sarili niyang dugo. Diyos ko, ang anak ko. Garalgal at halos walang boses na panaghoy ni Rachel habang pilit inaabot ang kamay ni Gabriel. Ang nag-iisang pag-asa ng kanyang buhay ay unti-unting dumudulas mula sa kanyang sinapupunan. Ang nag-aalalang mukha ni Gabriel, ang huling nakita ni Rachel bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Nagising siya sa loob ng isang maliit na silid na gawa sa pawid at kawayan. Ang sariwang amoy ng dagat at ang mainit na sikat ng araw na tumatago sa siwang ng dingding ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang nananakit na katawan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang umbok na dati niyang kanlungan ay bahagyang lumiit, ngunit naroon pa rin. Huminga siya ng maluwag. Ligtas pa rin ang kanyang anak. Isang matandang babae na may malumanay na mukha at kulubot na mga kamay ang pumasok sa silid. May dalang isang mangkok ng mainit na sabaw. Nagpakilala ito bilang si Nanay Rosa, isang nagtitinda ng isda sa palengke. Sinabi niyang dinala siya roon ni Gabriel at isang lokal na hilot ang nag-asikaso sa kanyang maselang kalagayan. Matapos ipainom ang mga halamang gamot na pinakuluan, humupa ang sakit at tumigil ang pagdurugo. Bago umalis si Gabriel upang asikasuhin ang mga legal na bagay sa Cebu, nag-iwan ito ng makapal na sobre ng pera at pangako na babalik sa lalong madaling panahon. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang masakit na pagbabago para kay Rachel. Ang mga kamay niyang dati ay nasanay sa lambot ng seda at kinis ng perlas ay ngayon ay nasusugatan sa paglalaba sa batis gamit ang matigas na sabon. Ang mga paa niyang sanay sa mamahaling sapatos ay nagkalamat sa paglalakad sa mabatong daanan. Isang gabi, habang kumakain sila ng tuyo at sinangag, tahimik na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Naalala niya ang marangyang hapagkainan sa mansyon, ngunit kasabay noon, naalala rin niya ang laso na nakahalo sa bawat pagkaing inihahain sa kanya. Dito, sa maliit na kubo na amoy isda at usok ng kahoy, ang pagkain ay simple, ngunit walang halong lason at kasinungalingan. Sa tuwing nakakaramdam siya ng panghihina, nariyan si Nanay Rosa upang magbigay ng lakas. Inakbayan siya ng matanda isang hapon habang nakaupo sila sa dalampasigan. Anak, ang isang ina ay hindi sinusukat sa yaman o ganda. Sinusukat siya sa tibay ng kanyang puso na kayang tiisin ang lahat para sa kanyang anak. Ang mga sugat mo ngayon ang magiging kalasag mo bukas. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng panibagong lakas kay Rachel. Isang araw, habang nasa palengke kasama si Nanay Rosa, nakita niya ang sarili sa isang basag na salamin. Ang dating makinis niyang kutis ay nasunog na sa araw. Ang kanyang buhok ay magulo at ang suot niyang damit ay kupas na. Naalala niya ang mga salita ni Marcos kung paano siya kinutya dahil sa pagiging walang silbi. Ngunit sa halip na masaktan,
Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nginitian niya ang bagong Rachel, ang babaeng marunong ng magsiga ng apoy, magbilang ng barya, at higit sa lahat, isang babaeng natututong tumayo sa sarili niyang mga paa para sa kanyang anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pagmamahal sa sarili. Ginamit niya ang kakarampot na perang naipon sa pagtulong kay Nanay Rosa upang bumili ng isang maliit na lata ng gatas para sa mga buntis. Habang hawak ito, nakaramdam siya ng isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman ng Montemayor. Habang nag-aayos ng mga gamit sa lumang aparador, may isang lumang dyaryo na aksidenteng nahulog sa paanan ni Rachel. Kinuha niya ito upang itapon, ngunit natigilan siya nang makita ang isang pamilyar na larawan sa kupas na pahina. Ito ay isang larawan ng kanyang mga magulang nung binubuksan pa lamang ang pinakaunang resort ng Montemayor. Sa likod nila, sa gitna ng mga empleyado, may isang batang babae na nakangiti, isang batang bersyon ni Nanay Rosa. Tinitigan niya ang matanda na kasalukuyang nag-aayos ng lambat sa labas ng kubo. Ang mga mata nito, sa tuwing tumitingin sa kanya, ay may dalang kakaibang lungkot at pag-aalala. Isang malalim na pagdududa ang nagsimulang mabuo sa isip ni Rachel. Sino nga ba talaga si Nanay Rosa? Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Rachel, dahan-dahang pumasok si Nanay Rosa sa kanyang silid. Hinaplos ng matanda ang kanyang buhok at may ibinulong sa hangin. Pasensya ka na sa nagawa ng anak ko sa'yo. Isang paghingi ng tawad na hindi narinig ni Rachel, ngunit sapat na upang mag-iwan ng isang nakakabagabag na misteryo sa madilim na gabi. Isang gabi, habang nag-iisa si Rachel sa kubo, isang malakas at sunod-sunod na pagkatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ay hindi nagmula sa isang pamilyar na bisita. Ito ay may dalang bigat at pagmamadali na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Sumilip siya sa maliit na butas ng dingding at nakita ang dalawang anino ng malalaking lalaki sa labas. Bago pa man siya makapagtago, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas. May nagtago ba ritong babae galing Cebu? Buksan ninyo ang pinto. Ang puso ni Rachel ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Natagpuan na siya ng mga demonyo mula sa kanyang nakaraan. Nanginginig na umatras si Rachel, ang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng isang malaking tapayan sa sulok ng maliit na kubo. Ngunit ang pinto na gawa sa manipis na kawayan ay biglang bumukas. Hindi ito sinira, kundi marahang itinulak mula sa kadiliman ng gabi, isang matangkad na figura ang pumasok. Nang tamaan ng liwanag ng gasera ang mukha nito, ang takot na bumabalot sa puso ni Rachel ay biglang napalitan ng isang malalim na paghinga ng ginhawa. Si Gabriel, sorry kung natakot kita. Sinubukan kitang tawagan pero walang signal. Nandito ang mga gamit na pinabili mo. Ang kalmadong boses ni Gabriel ay tila isang malamig na tubig na pumatay sa apoy ng kanyang takot. Dala ng lalaki ang malalaking supot ng pagkain, gamot at mga damit pambuntis. Ngunit ang unang napansin ni Rachel ay ang pagod sa mga mata nito at ang bahagyang pangingitim sa ilalim. Halatang galing ito sa isang mahabang biyahe at kulang sa tulog. Nang makita ni Gabriel ang mga kamay ni Rachel na puno ng kalyo at maliliit na sugat, isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mukha. Walang imik siyang kumuha ng isang dakok na bigas at bawang mula sa dala niyang supot. Sa harap ng naguguluhang mga mata ni Rachel, nagsimula siyang magluto ng sinangag sa lumang kalan. Ang bawat kilos niya ay puno ng ingat at kasanayan, tila ba sanay na siyang mag-isa. Ang simpleng amoy ng bawang na piniprito sa mantika ay nagdulot ng pambihirang init at kapayapaan sa puso ni Rachel, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng kanyang marangyang mansyon. Habang kumakain sila sa ilalim ng liwanag ng gasera, ibinahagi ni Gabriel ang mga balita mula sa Cebu. Si Marcus,
Matapos ang ilang linggong pagpapanggap na nagluluksa, ay unti-unti nang kinokontrol ang 80% ng shares ng Montemayor Resorts. Malapit na rin nitong formal na ipakilala si Celine sa publiko bilang bagong babae sa kanyang buhay. Ang bawat salita ni Gabriel ay nagpasiklab muli sa apoy ng galit sa puso ni Rachel. Ngunit hindi na ito galit ng isang biktima, kundi galit ng isang inang handang lumaban para sa karapatan ng kanyang anak. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, Gabriel? Tanong ni Rachel. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Hindi sapat ang utang na loob sa aking ama para isugal mo ang iyong buhay at karera. Umiwas ng tingin si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay napako sa basag na sahig na kawayan. Ang matipuno niyang balikat ay bahagyang bumagsak. May mga utang na hindi nababayaran ng pera, Rachel. May mga pangako na habang buhay mong dadalhin. Hindi na nagtanong pa si Rachel. Ngunit sa katahimikan sa pagitan nila, naramdaman niya ang isang damdaming matagal nang nakatago. Isang pagtingin na higit pa sa pagkakaibigan o obligasyon. Isang damdamin na naghihintay, nagtitiis, at hindi humihingi ng anumang kapalit. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, kailangan nang umalis ni Gabriel. Habang naglalakad sila palabas ng kubo, ang malamig na hangin mula sa dagat ay yumakap sa katawan ni Rachel. Nakita ito ni Gabriel at walang pag-aalinlangang hinubad ang sariling jacket at ipinatong sa kanyang mga balikat. Nang magtama ang kanilang mga kamay, isang mabilis na kuryente ang gumapang sa balat ni Rachel. Sa isang iglap, tila may isang puwersang nag-udyok sa kanya na pigilan ang pag-alis ng lalaki. Hinawakan niya ang dulo ng manggas nito. Isang segundo lang. Isang segundong puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng kanilang mga labi. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong binitawan. Habang naglalakad si Gabriel palayo, palihim siyang huminto sa likod ng isang malaking puno ng niyog. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Ang kanyang boses, na kanina ay puno ng lambing at pag-aalala, ay biglang naging malamig at puno ng pagbabanta. Siguraduhin mong walang makakaalam kung saan nanggaling ang mga gamot na yon. Isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong magkikita tayo sa impyerno. Pagkatapos ng tawag, sumakay siya sa bangka at tuluyang naglaho sa abot-tanaw. Naiwan si Rachel na nakatayo sa dalampasigan, yakap ang jacket na amoy kaligtasan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong bangka, isang matinding paghilab ang biglang pumunit sa katahimikan ng kanyang umaga. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa lahat ng naramdaman niya noon. Napasigaw siya sa sakit habang napahawak sa kanyang tiyan. Pagtingin niya sa kanyang paanan, isang malinaw na likido ang walang tigil na dumaloy mula sa kanyang bestida. Bumabasa sa tuyong buhangin. Maaga, masyadong maaga. Pumutok na ang kanyang panubigan. Habang si Rachel ay nakikipaglaban sa bingit ng kamatayan sa isang liblib na isla, sa Cebu, isang marangyang pagdiriwang ang nagaganap. Ang engrandeng bulwagan ng mansyon ng mga Montemayor ay puno ng masasayang tawanan at tunog ng mga nag-uumpugang kopita ng champagne. Ipinagdiriwang ni Doña Berusca ang kanyang tagumpay. Nakasuot ng isang kumikinang na bestida, ipinagmamalaki niya sa lahat ng kanyang mga bisita ang mga elitista ng Cebu, kung paano niya napalaki ng maayos ang kanyang nag-iisang anak na si Marcos. Sa kanyang tabi, nakatayo si Celine, suot ang isang mamahaling kwintas na dating pag-aari ni Rachel. Ang tagal naman mamatay ng alaala ng babaeng yon. Kailan ba titigil si Marcos sa pagpapanggap na nagluluksa pa rin siya? Bulong ng isang matandang sosyalera sa kanyang katabi. Hayaan mo na siya. Ganyan talaga ang mga Alvero, mahilig sa drama. Ang mahalaga, sa kanila na ang lahat ng yaman ng mga Montemayor. Buti na lang at hindi nagkaroon ng anak ang malas na si Rachel. Sagot naman ng isa pa, sa gitna ng pagdiriwang, walang pakundangang itinapon ni Marcos ang lahat ng natitirang gamit ni Rachel sa isang malaking bodega. Ang mga damit, libro, at maging ang mga larawan ng kanilang kasal ay inilagay niya sa mga itim
na supot ng basura. Para sa kanya, si Rachel ay isang bangungot na kailangan ng tuluyang ibaon sa limot upang bigyang daan ang kanyang magandang kinabukasan kasama si Celine. Samantala, sa isang maliit at lumang klinika sa Bohol, ang bawat pag-iri ni Rachel ay isang pakikipaglaban para sa dalawang buhay. Ang pawis at luha ay magkahalong dumadaloy sa kanyang mukha habang nakakapit siya sa maruming rehas ng lumang kama. Wala siyang marangyang silid, walang mga espesyalistang doktor, tanging si Nanay Rosa at isang matandang komadrona ang kanyang karamay. Ang bawat paghilab ng kanyang tiyan ay tila isang walang awang pagpunit sa kanyang pagkatao. Kasabay ng kanyang paghihirap, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang bumaba sa isang tricycle sa labas ng maliit na bayan. Ito ay isang pribadong investigador na inupahan ni Marcos. Kahit na idineklarang patay na si Rachel, may isang bahagi sa isip ni Marcos na hindi mapanatag hanggat hindi nakikita ang kanyang bangkay. May isang hinala, gaano man kaliit, na baka nakatakas ang babae. Nagtanong-tanong ang investigador sa mga lokal na tindahan. Nagpapakita ng larawan ni Rachel, walang nakakakilala sa kanya. Hanggang sa may isang mangingisda na nagsabi tungkol sa isang bagong dating na buntis na kasama ng matandang si Rosa. Mabilis na tinungo ng investigador ang maliit na klinika sa dulo ng bayan. Mula sa labas ng bukas na bintana ng silid pahingahan, narinig niya ang mahinang ungol ng isang babaeng nanganganak. Kumatok siya sa pinto at isang nurse ang sumalubong sa kanya. "Magandang araw. Naghahanap lang ako ng impormasyon tungkol sa isang buntis na babae na galing daw sa Cebu. Baka sakaling nagpa-check up siya rito?" Habang kausap ng nurse ang lalaki, si Rachel, sa gitna ng kanyang pag-iri, ay narinig ang bawat salita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Narito na sila. Natunto na siya. Ang huling lakas na natitira sa kanya ay biglang naglaho dahil sa matinding pag-aalala. "Wala kaming pasyenteng ganyan dito, iho. Puro taga rito lang ang mga nanganganak sa amin. Baka nagkakamali ka lang," sagot ni Nanay Rosa na biglang sumulpot mula sa likuran ng nurse. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa investigador. Puno ito ng isang babala na nagpatigil sa lalaki sa pagtatanong. Tumalikod ang investigador at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit sa kanyang pag-alis, napansin niya sa gilid ng basurahan ang isang walang lamang kahon ng mamahaling bitamina para sa buntis, isang tatak na imposibleng mabili sa isang maliit at mahirap na probinsya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type ng mensahe para kay Marcos. Sa loob ng silid, isang huling, malakas na pag-iri ang kumawala mula sa lalamunan ni Rachel. Kasunod nito, ang isang manipis at mahinang pag-iyak ng isang sanggol ang pumuno sa maliit na kwarto. Ngunit ang kagalakan ay agad na napalitan ng takot. Ang pag-iyak ng sanggol ay biglang naputol. Inabot ng komadrona ang maliit at kulay ube na katawan ng sanggol kay Rachel. Hindi siya humihinga. Ang mga salitang iyon ay tila isang sentensya ng kamatayan na bumasag sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Rachel. Pinilit ng komadrona at ni Nanay Rosa na bigyan ng paunang lunas ang kulay ubeng sanggol. Ngunit walang pagbabago sa kanyang anyo. Parang isang sentensya ng kamatayan ng bawat segundo na lumilipas ng walang tunog. Si Rachel, kahit nanghihina at halos wala ng malay, ay pilit na gumapang mula sa kanyang kama. Ang kanyang mga paa ay nababalot pa rin ng sarili niyang dugo. Sa huling lakas na natitira, inabot niya ang kanyang sanggol at mahigpit na niyakap. Idiniin niya ang kanyang pisngi sa malamig at malambot na balat ng kanyang anak. "Diyos ko, pakiusap. Huwag po ninyong kunin ang anak ko," wika ni Rachel habang pinipilit huminga. Humihikbi siya at humihingi ng tulong sa Diyos. Isinusumpa ang lahat ng kanyang kayamanan at maging ang kanyang buhay, kapalit ng buhay ng kanyang anak.
Ang kanyang panaghoy ay bumalot sa buong silid, na tila isang panalangin na sumisira sa katahimikan ng gabi. Walang ibang narinig kundi ang kanyang mga pagtangis at ang malakas na pagpintig ng kanyang sariling puso. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Mula sa maliit na katawan ng sanggol, isang mahinang pag-ubo ang umalingaw-ngaw. Kasunod nito ang isang manipis at nakakagulat na pag-iyak na pumunit sa katahimikan ng silid. Ang pag-iyak na yon ay hindi nagdala ng sakit o takot, kundi isang walang hanggang kagalakan na lumamon sa lahat ng kanyang pagdurusa. Mula sa kanyang mga mata, isang mainit na agos ng luha ang dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng labis na pasasalamat. Niyakap niya ang kanyang sanggol nang mahigpit, nilalanghap ang amoy ng bagong buhay. Sa kanyang isip, isang pangalan ang umalingaw-ngaw. Leonidas, isang pangalan na naglalarawan ng katapangan ng isang leon na handang lumaban para sa kanyang buhay at ng isang inang handang maging matatag para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, habang unti-unti nang lumalabas ang araw sa kalangitan, bumalik si Gabriel. Naglakad siya papasok sa maliit na kubo na may dalang malalaking supot ng pagkain at gamot. Ngunit nang makita niya ang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog sa kandungan ni Rachel, tila nawalan siya ng boses. Walang sinayang na salita ang abogado. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang maliit na kamay ng sanggol. Ang kanyang malalaking daliri ay buong ingat na humawak sa maliit na palad ng bata. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Rachel ang malakas na abogado na lumuluha. Ang mga matipuno niyang balikat ay umuga sa tahimik na pagtangis. Hindi siya umiyak dahil sa kalungkutan, kundi sa labis na kagalakan at pag-asa. Inabot niya ang sanggol. Buong pag-iingat na binuhat ni Gabriel ang bata, inilapit ito sa kanyang dibdib na tila isang porselanang manika. Habang nakatingin sa mukha ng bata, napansin niya ang isang matinding katatagan na namuo sa mukha ni Rachel. Ang dating malambot at madaling apihing si Rachel ay nawala na. Ang babaeng nasa harapan niya ay isang inang nagtagumpay sa kamatayan. Oras na, Gabriel. Bawiin natin kung ano ang para sa anak ko. Ang mga salitang iyon ay puno ng isang matinding determinasyon na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa katawan ni Gabriel. Hindi na ito usapan ng pera, kundi isang laban para sa katarungan at buhay. Sa Cebu, nagliliyab ang mga ilaw sa Montemayor Resorts. Isang malaking billboard ang nakatayo sa tuktok ng gusali. Nagbabalita tungkol sa nalalapit na kasal ni Marcos Alvero at Selene Quijano. Ang larawan ng dalawa ay nakangiti. Tila nagtatago ng 1,000 kasinungalingan sa likod ng kanilang mga ngiti. Ang dating mansyon ng mga Montemayor ay naging isang kaharian ng pagtataksil. Ngunit hindi nila alam, papalapit na ang tunay na reyna. Dala ang kanyang malaking paghihiganti. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, umupo si Rachel at Gabriel sa loob ng maliit na kubo. Ang tanging nagbibigay liwanag ay ang isang gasera sa gitna ng mesa na nagpapatingkad sa bawat kulubot sa mukha ni Nanay Rosa na mahimbing na natutulog sa kabilang sulok. Sa kanilang harapan, nakalatag ang mga dokumento na inilabas ni Gabriel mula sa isang itim na USB drive. Nakita ni Rachel ang mga kopya ng transaksyon ni Marcos, mga ebidensya ng kanyang paglustay ng pondo, at ang kanyang lihim na pagbibigay ng suhol sa mga opisyal ng pulisya sa Cebu. Ngunit ang pinakamalaking bigat ay ang isang resibo mula sa isang ilegal na tindahan, nagpapakita ng pagbili ng isang nakalalasong kemikal. Ang arsenic, bulong ni Rachel, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang ginamit niya sa akin. Tama. Marahang tumango si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliliit na hibla ng usok na umaakyat mula sa gasera. Kinagat ni Rachel ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang kalawangin na dugo. Ang bawat pahina ng dokumento ay parang mga matatalim na patalim na muling dumudurog sa kanyang mga sugat. Naalala niya ang bawat gabi
na nilason siya ng kanyang asawa, ang bawat kasinungalingan sa likod ng bawat yakap at ang bawat pahirap na dinanas niya habang pilit na pinoprotektahan ang kanyang anak. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding galit, takot at sakit. Naramdaman ni Gabriel ang kanyang panginginig. Walang sinayang na salita ang abogado. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Rachel at mahigpit na pinisil. Pagkatapos, maranya itong hinila palapit. Isinubsob ni Rachel ang kanyang mukha sa malapad na dibdib ni Gabriel. Hinayaan ang kanyang mga luha na dumaloy sa balikat ng lalaki. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik, ngunit puno ng matinding sakit na matagal niyang kinimkim. Ang malaking kamay ni Gabriel ay marahang humaplos sa kanyang buhok, walang sinabi. Tanging ang kanyang init at pagiging naroroon ang nagbigay kay Rachel ng seguridad. Sa loob ng mga bisig ni Gabriel, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Rachel ang isang uri ng pagpapagaling na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Ang amoy ng sariwang kape at aklat mula sa lalaki ay tila isang balabal na yumakap sa kanyang naghihinagpis na puso. Mahina siyang hinalikan ni Gabriel sa tuktok ng ulo, isang kilos na puno ng pangako ng proteksyon. Hindi ka na nila pwedeng saktan. Papaluhurin ko sila. Kinaumagahan, habang nag-aayos sila ng mga huling detalye para sa kanilang pagbabalik sa Cebu, isinuot ni Nay Rosa kay Leonidas ang isang maliit na pulang jacket na gawa sa balat ng isda. Ito ay isang paboritong damit na ginawa niya para sa kanyang apo. Anak, lumaban ka. Huwag mong hayaan na apakan ka nila. Isang araw, magiging matatag ka. Ipaglalaban mo ang lahat ng mga ina na inapi. Wika ng matanda habang hinahalikan ang noo ni Rachel. Ang mga salita ng matanda ay tila isang panalangin, isang pagpapatunay sa kanyang bagong lakas. Bago umalis, habang nakatayo sila sa dalampasigan, marahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Rachel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang kaliwang kamay, kung saan nakasuot pa rin ang kanyang lumang singsing ng kasal. Walang sinabi si Gabriel, tanging ang kanyang mga mata lamang ang nagtanong. Dahan-dahan, hinubad ni Rachel ang singsing na yon. Ang simbolo ng isang mapanlinlang na pag-ibig ay bumagsak sa kanyang palad. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ito sa malalim na bahagi ng dagat. Ang singsing ay lumubog sa ilalim ng tubig, kasama ang lahat ng kanyang sakit at nakaraang pagdurusa. Isang bagong simula. Inabot ni Gabriel ang isang USB drive kay Rachel. Narito ang lahat ng ebidensya. Ito ang magiging pinakamalaking kahinaan ng mag-ina, bulong ng abogado. Matapos ang isang mahabang biyahe, dumating sila sa isang hotel sa Cebu. Sa kanilang silid, kinuha ni Rachel mula sa kanyang bag ang isang itim na cocktail dress at inilapag sa kama. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin. Ang dating malambot at tahimik na babae ay nawala na. Ang babaeng nasa harapan niya ay isang reyna, handang lumaban para sa kanyang trono. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang matingkad na pulang lipstick at ipininta sa kanyang mga labi. Ang pulang kulay ay tila isang babala, isang pahayag ng giyera. Ang engrandeng bulwagan ng Montemayor Resorts ay nagliliwanag sa gabi. Daan-daang mga piling bisita mula sa mataas na lipunan ng Cebu ang naroroon, nagdiriwang sa pinakamalaking kaganapan ng taon. Ang formal na anunsyo ng engagement ni Marco Salvero at Selene Quijano. Sa gitna ng bulwagan, nakaupo si Doña Verusca, napapalibutan ng mga kumpare at kumadre. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga kumikinang na brilyante, ang dating pag-aari ng ina ni Rachel. Ang kanyang nangiti ay mapalinlang, puno ng kapalaluan sa tagumpay ng kanyang anak. Sa entablado, nakatayo si Marcos at Celine. Hawak ni Marcos ang mikropono at sa harap ng lahat ng bisita, nagsimula siyang magsalita nang may mapanlinlang na ngiti. Tonight is a celebration of new beginnings.
1 taon na rin po ang nakalipas mula nang mawala ang mahal kong asawa, si Rachel. Mahal na mahal ko siya at masakit pa rin sa akin ang kanyang pagkawala. Pero kailangan nating magpatuloy. At ngayon, ipinapakilala ko sa inyo ang babaeng nagbigay ng panibagong pag-asa sa akin. Ang babaeng magiging asawa ko, si Celine. Ang bawat salita ni Marcus ay tila mga panaksak na dumudurog sa puso ng mga tagapakinig. Ang kanyang mga mata ay nanunukso, puno ng pagmamalaki sa kanyang pagtatago ng katotohanan. Sa labas ng bulwagan, isang itim na luxury car ang dahan-dahang huminto sa harap ng main entrance. Ang mga guard na nakatayo ay mabilis na yumuko. Nagtataka kung sino ang VIP na dumarating. Nagbukas ang pinto ng sasakyan. Isang matangkad at matipunong figura ang lumabas. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay matalim. Handang harapin ang anumang pagsubok. Matapos niyang lumabas, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likuran. Mula sa likod ng madilim na salamin ng sasakyan, lumabas si Rachel. Suot ang isang pulang cocktail dress na nagpapakita ng kanyang pormang nabawi na. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katatagan at tapang. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mga labi ay pininturahan ng matingkad na pulang lipstick. Siya ay hindi na ang dating Rachel na madaling maapi. Ngayon, siya ay isang reyna na nagbabalik mula sa libingan, dala ang kanyang malaking paghihiganti. Ang mga dating security guard ng Montemayor Resorts na nakatayo sa labas ay tila nabato sa kanilang kinatatayuan. Ang iba ay napaluhod, halos maniwala na isang multo ang kanilang nakikita. Ang isa sa kanila, isang matandang security guard na dati nang pinahiya ni Doña Verusca, ay lihim na kinuha ang duplicate key ng malaking pinto ng bulwagan at ipinasa kay Gabriel nang walang nakakapansin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa loob ng bulwagan, inangat ni Marcus ang kanyang kopita ng champagne. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamayabang. Para sa bagong simula, malakas niyang sabi, at ang lahat ng bisita ay sumunod. Inuumpog ang kanilang mga baso. Ngunit bago pa man nila tuluyang mainom ang kanilang mga alak, isang malakas na pagbukas ng pinto ang nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang malaking pinto na gawa sa kahoy ay bumukas, nagbubunyag ng isang nakakasilaw na ilaw na nagmumula sa labas. Mabilis na namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng bulwagan at ang tanging bumalot sa lahat ay ang isang spotlight na tumama sa harapan ng pinto. Mula sa liwanag, lumabas si Rachel. Ang kanyang mga mata ay matatalim. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang pulang bestida niya ay tila isang babala, isang pahayag ng giyera. Sa kanyang likuran, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang kalaban, handang ibigay ang lahat upang protektahan ang babaeng kasama niya. Ang mga bisita ay tila na bato. Ang kanilang mga baso ay nanatili sa kanilang mga kamay, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang isang multo ay nagbabalik. Ang matatag na tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang tugtog ng kamatayan na nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang matatalim na tingin ni Rachel ay nakatuon sa isang direksyon lamang, sa pinakatuktok ng entablado, kung saan nakatayo si Marcus at Celine na ngayon ay namumutla ang mga mukha. Nahulog ang hawak na champagne glass ni Doña Verusca. Ang tunog ng pagbagsak nito ay lumikha ng isang nakakabingi at nagkalat ng mga kristal sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo. Rachel, patay ka na. Bulong ni Marcus, ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi makapaniwala sa nakikita. Mataas ang noo ni Rachel. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti. Isang ngiti na puno ng panunukso at paghihiganti. Naglakad siya patungo sa entablado, dahan-dahang lumalapit sa magkasintahan na parang mga statwa sa kinatatayuan. Ang bawat hakbang niya ay nagdala ng matinding takot sa mga puso ng mga kaaway niya. Hindi siya nag-aksaya ng salita.
Direkta siyang umakyat sa entablado. Hinablot ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Celine at idinikit ito sa kanyang labi. Buhay ako, Marcus. Malinaw at matatag niyang wika. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. At buhay ang anak na tinangka mong patayin sa sinapupunan ko. Ang mga salitang iyon ay parang mga kidlat na bumagsak sa bulwagan. Ang mga bisita ay nagbulungan. Hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Marcus, na kanina ay namumutla, ay biglang bumalik sa kanyang pagiging tuso. Nagkaroon ng isang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mga labi. "Stop this madness, Rachel. Ano na naman ang pinagsasasabi mo? Ikaw ang may gusto na ipalaglag ang anak natin dahil sa depression mo. Wala kang kinuha kundi sakit ng ulo sa akin. Matagal nang patay ang anak natin. At ngayon, dahil sa iyong pagkabaliw, nagpapakita ka na naman dito. Gumagawa ng eksena." Sigaw ni Marcus. Pilit na iniiba ang katotohanan. Sinisikap na muling manipulahin ang lahat. Ngunit huli na ang lahat para sa kanyang mga kasinungalingan. Sa likuran ni Rachel, dahan-dahang lumapit si Gabriel. Hawak niya ang isang maliit na USB drive. Idinikit niya ito sa projector at sa malaking screen sa likuran ng entablado, lumabas ang isang recording. Ang malinaw na boses ni Doña Verusca at Marcus ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Nag-uutos na dagdagan ang lason sa gatas at ang pagpaplano na itapon si Rachel sa mental hospital. Ang mga larawan ng resibo ng pagbili ng arsenic ay sumunod. Ang bawat bisita ay nagulantang sa katotohanan. Si Doña Verusca, na kanina ay nakaupo ng may kapalaluan, ay nanginginig na bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay puno ng takot at hiya. Si Celine naman ay biglang tumakbo patungo sa likurang bahagi ng entablado, pilit na tumatakas sa gulo. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang matangkad na opisyal ng pulisya ang biglang sumulpot. Inabot ang kanyang kamay at sinabing, "Miss Quijano, you're under arrest." Isang opisyal na nagtatago sa dilim ang lumabas. Siya ay hindi ang pulis na binigyan ng suhol ni Marcus. Siya ang pulis na pinagkatiwalaan ni Gabriel. Lumapit si Rachel kay Doña Verusca. Ang kanyang mga mata ay matatalim, puno ng galit at puot. Marahan niyang hinawakan ng kwintas na brilyante sa leeg ng matanda. Dahan-dahang hinubad ito. "Hindi bagay sa isang mamamatay tao ang alahas ng nanay ko," malamig niyang sabi, at ibinalik ang kwintas sa kanyang bag. Si Marcus, sa kabilang banda, ay tila nabaliw. Nang makita niya na walang takas at ang kanyang mga kasinungalingan ay tuluyang nabunyag. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasukol. Mula sa kanyang bulsa, nilabas niya ang isang maliit at matalim na kutsilyo na ginagamit sa paghihiwa ng prutas at mabilis siyang lumapit kay Rachel. "Kung hindi ka namatay noon, papatayin kita ngayon," sigaw ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng galit at puot. Ang kutsilyo ay kumislap sa ilalim ng ilaw, handang saksakin si Rachel. Tila bumagal ang oras habang nakita ni Rachel ang matalim na kutsilyong kumikinang sa ilalim ng spotlight, lumalapit sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man ito makatama, isang matangkad na figura ang mabilis na humarang sa kanyang harapan, si Gabriel. Ang kutsilyo ay sumagi sa kanyang balikat, lumilikha ng isang mahabang hiwa na agad na nagpalabas ng pulang likido. Napasigaw si Rachel sa takot at mabilis na inabot ang kanyang kamay upang saluhin ang bumabagsak na katawan ni Gabriel. "Gabriel!" Ang kanyang tinig ay puno ng takot at pag-aalala. Agad na dinumog ng mga pulis si Marcus. Pinilit niya pa ring magpumiglas, sumisigaw ng mga salitang puno ng galit at pagtatanggi. "Hindi ako papayag. Siya ang may kasalanan. Siya ang baliw. Siya ang pumatay sa sarili niyang anak." Ngunit huli na ang lahat para sa kanyang mga kasinungalingan. Ang kanyang dating mga kumpare at kumadre ay umiwas ng tingin. Tila nahihiya sa pagiging kakilala ng matanda. Lumapit ang mga pulis kay Doña Verusca
Mahigpit na kinuha ang kanyang kamay at isinuot ang posas sa kanyang mga pulso. Habang kinakaladkad siya palabas, walang tigil siyang sumisigaw, nagrereklamo at umiiyak. Ang kanyang pag-iyak ay hindi nagdulot ng awa, kundi ng kagalakan. Sa labas ng bulwagan, nakita ni Celine na inaaresto na si Marcos at Doña Verusca. Sa isang iglap, tumakbo siya patungo sa parking lot, pilit na iniiwan ang lahat ng kasinungalingan at pagtataksil sa likuran niya. Ngunit bago pa man siya makasampa sa kanyang sasakyan, isang opisyal ng pulisya ang mabilis na lumapit at hinawakan ang kanyang braso. Miss Quijano, may warrant of arrest po kayo. Sa loob ng bulwagan, inilabas ni Rachel ang isang panyo mula sa kanyang bag at dahan-dahang pinunasan ng dugo. Sa balikat ni Gabriel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa takot. Salamat, Gabriel. Bulong ni Rachel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Rachel. Ang kanyang ngiti ay hindi masakit, kundi puno ng ginhawa para sa'yo. Sa gitna ng kaguluhan, tila huminto ang oras para sa kanila. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, nag-uusap ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng kanilang mga labi. Isang malalim na pag-unawa, isang pangako, at isang matatag na pagmamahal ang namuo sa pagitan nila. Makalipas ang ilang linggo, umalingaw-ngaw ang mga balita sa Cebu. Si Marcos Salvero ay nahanap na may kasalanan sa pagtatangka ng pagpatay, paglustay ng pondo at pandaraya. Siya ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Doña Verusca naman ay nahatulan ng kasong pandaraya at pagiging kasabwat sa mga krimen ng kanyang anak. Si Celine ay nakakulong din, nakabinbin ang kanyang kaso sa korte. Isang araw, bumalik si Rachel sa Montemayor Resort. Ang dating mansyon na puno ng kasinungalingan at pagtataksil ay ngayon ay tahimik na. Naglakad siya patungo sa malaking pinto ng kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa susi. Ang mga dingding na dating nagkulong sa kanya ay ngayon ay malaya na. Ngunit sa kanyang pagtingin sa loob ng silid, isang malaking katanungan ang nabuo sa kanyang isip. Gusto pa ba niyang manirahan sa gintong hawla na ito, kung saan ang bawat sulok ay puno ng mga masakit na alaala? Makalipas ang isang taon, ang mansyon ng Montemayor Resorts ay hindi na isang gintong hawla, kundi isang silungan ng pag-asa. Ipinagkaloob ni Rachel ang malaking bahagi ng kanyang ari-arian upang itayo ang isang May Amhivong Sanctuary para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga inang walang asawa. Ang mga pader na dati ay sumasaksi sa kanyang pagdurusa ay ngayon ay yumayakap sa mga sugatang kaluluwa. Hindi niya pinatawad ang mga salarin. Patuloy silang nagbabayad sa likod ng mga rehas ng bilangguan. Ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon. At sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan na yon ay hindi sa mga matataas na gusali ng Cebu, kundi sa baybayin ng Bohol. Sa isang maaraw na hapon, habang unti-unting lumulubog ang araw sa kanluran, nakaupo si Rachel sa isang lumang bangkang dekawayan. Ang sariwang amoy ng dagat at ang simoy ng hangin ay yumakap sa kanyang balat. Hindi kalayuan, masayang hinahabol ni Leonidas, na ngayon ay matatag na sa kanyang mga hakbang, ang maliliit na alon sa buhangin, habang pinapanood siya ni Nanay Rosa nang may mapagmahal ng ngiti. Ang kanyang anak, ang kanyang Leonidas, ay sumasayaw sa gitna ng kanyang bagong simula. Ang mga alaala ng sakit at pagtataksil ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito sumisira sa kanya. Ito ay naging bahagi ng kanyang lakas, isang paalala ng kanyang pagbabagong buhay. Mula sa kanyang likuran, dahan-dahang lumapit si Gabriel. Ang kanyang malalaking kamay ay marahang pumulupot sa baywang ni Rachel. Ang kanyang labi ay humalik sa kanyang buhok. Walang anumang pagmamadali sa kanyang mga kilos. Tanging isang dalisay na pagmamahal at paggalang. Inabot niya sa kamay ni Rachel ang isang maliit na sobre. Nang buksan niya ito, isang simpleng papel ang nakasulat.
sertipikasyon ng paglilipat ng pusong walang hanggan. Hindi ito singsing na may brilyante, kundi isang pangako ng pag-ibig na walang katapusan, walang kondisyon. Niyakap ni Rachel si Gabriel. Isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ng lalaki. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, ngunit ito ay luha ng labis na kaligayahan. Naunawaan niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagiging malaya, matatag, at sa isang pag-ibig na nagpapagaling sa lahat ng sugat. Ang aral na kanyang natutunan ay ang pinakamalakas na paghihiganti ay hindi ang pagpaparusa sa mga gumawa ng masama, kundi ang pagpili na mabuhay ng buo, puno ng integridad, at mas masaya kaysa sa lahat ng kanilang imahinasyon. Habang naghahalikan sila, isang maliit na bata ang tumakbo palapit. Si Leonidas. Nalaglag ang hawak niyang laruan at sa halip na umiyak, tumingin siya kay Gabriel. Sa loob ng ilang sandali, tila nawalan siya ng boses, ngunit sa huling hininga, isang maliit at malinaw na salita ang kanyang binitawan. Papa! Ang salitang yon ay nagpuno sa buong dalampasigan, isang bagong simula, isang pamilya na hindi sa dugo konektado, kundi sa pag-ibig at pagpapagaling. Ang paglalakbay ni Rachel ay isang patunay na kahit gaano kalalim ang sugat ng pagtataksil, may pag-asa pa rin para sa kapayapaan at pagmamahal.